Yo, what's up mga kachorpang? Ayan, kumusta mga kachorpang dyan? Ayan, ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pakalimbang na rin yung bell na yan para lagi kang ma-notify kung may mga incoming uploads pa ako, okay? Alright, so our vlog for today is about jewelries. Paano nga ba kumita sa pag-invest sa mga alahas? Ayan, kasi may nagtanong kung paano syempre, amal-mal ng ginto ngayon, ganyan. Yo, welcome back to my YouTube channel. So, yun na nga, paano nga ba kumita sa pag-invest sa mga jewelries? Ang mahal-mahal, very expensive ang mga jewelries ngayon. So, I'll show you, may mga nabili ako dito noon na nag-iba na yung price ngayon. Kasi nga, ang alahas, di ba? Yun yung sinasabi namin na tumataas yung price niya. Habang tumataas, ang mga ginto is tumataas yung value niya. Kahit gamit mo na yan, nilaspag mo na yan, maraming scratch na yan, ginto pa rin yan. Hindi yan nagbabago. Nagbabago yung jewelries mo kasi maraming scratch na. Pero yung value niya is tumataas. Ginto pa rin yan kahit nayupi yan, kahit yun ang sabi ko, daming scratch, ginto pa rin yan at hindi bumababa yung price niya. Instead, tumataas siya. Ayan, so may papakita kong sample dito kung paano ako kumita or paano tumaas yung value ng jewelries ko na binili ko pa noon. At saka yung papakita ko is hindi yung talagang dekada, yung recently ko lang yung a few years, mga 3 years ago, ganyan. Kasi may mga dekada ako na nabiling jewelries kaso hindi ko na mahanap yung resibo niya para maipagkita ko sa inyo na proof talaga na matagal na yun sa akin. Ganon. Okay, wait, I'll show you. Charan! So, eto lang muna guys, yung may papakita ko sa inyo na example kung paano tumaas yung investment ko sa jewelries. And bakit ko kayo hinihikayat na gold is the best investment, okay? So, eto, nakikita nyo ito. Eto. Since nag-start ako mag-vlog, ayan, kay Carding Ginto ako, ayan, butit may naitago ko pa yung mga, naitago ko pero marami akong nawala, ito lang yung nahalongkat ko. So, ito is kay Carding Ginto, noon. Well, hindi nila nailagay yung date, pero yan yung resibo nila. This was, 2019 yan. And that's my name. Ayan. Beta Glassy. And ito yung bracelet ko. Ayan siya. Ito yung bracelet na 5.23 Japan. K18. Ayan siya. And yung price nito, ito siya. Hindi ko dala dito yung weighing scale ko ng ng jewelries. So, ayan, kung napapanood ni Carding Ginto, ayan, alam nila ito. Ayan. Ayan siya. And ang bili ko nito is 5.23 is ang bili ko ng is yan, 13,333. Ay, 337. Ayan siya. Yan yung bili ko. Ayan siya. And then, wait, i-compute natin kung paano nga ba, paano magkaanong per gram noon. Okay? Wait lang. And this was only 2019. 19, 20, 21, 22. So, pang 3 years lang ngayon, ha? Pang 3 years lang. Okay, may nakahanda ako dito. Ayan siya. So, ito guys, yung ginawa ko. Ayan yung, ito yung bracelet. Yan yung price niya. 13,337 K18 divided by 5.23. So, ito yung per gram noon guys. 2019 lang Yan yung per gram ng K18, 2,550 before. Ayan. So, now, pag bibili ka ng brand new is, yan yung price, 3,100 now. So, syempre, may kita na ako. Yan yung kita ko ngayon, 550 per gram yung kita ko. So, 550 times 5.23, di malaki na yung tumaas sa jewelries ko, di ba? So, ganun yun guys. Ganun yung example. Habang tumatagal, tumataas yung value ng jewelries nyo, di ba? So, how much more kung nag-invest ka noon pa, di ba? Lalo na yung mga maraming nag-alahas, lalo yung mga bumibili ng mga alahas noon. So, yan yung kita ko, guys. Yan yung noon, bili ko dito. Ayan, yan yung price ni Carding Ginto. Nakita nyo naman. Ayan siya, 5.23
only 13,337 pesos. So, yan siya. 2,550. O, diba? Bongga. Ayan, so, buhay na buhay pa sa akin. Yan. Yan siya. Okay, next tayo. Okay, kay Carding Ginto ulit. May marami akong resibo kaso hindi ko na ano. So, ito lang yung yung isang sing-sing ko na diamond, nasa safe, charot. Basta nakatago siya, is ito lang muna yung nakalabas. So, ito is, look. Ito ay, may sinulat kasi ako sa likod, kaya na ano pala. Ito ay, ayan, November 11, 2019. November 11, 2019 ito. That's my name. Kay Carding Ginto yan. Carding and Juning. Ayan. So, yung isa na to is 18 carats, 2.5. Wait, nag-blurred. 2.5 siya. 2.5 and this one is 9,500. Ayan. So, yan siya guys. 9,500, i-divide natin sa 2.5. So, ang lumalabas na per gram is 3,800 per gram. And ito ay natural diamond, 3,800 per gram. Pero pag bibili ka ngayon, ang lumalabas na per gram with diamond is 4,800 to 5,500. O, diba? Bongga. So, may kita na akong, dito, 1,000 pesos per gram or higher than that. Ganun guys, okay? So, kahit mag-inquire kayo ngayon kay Carding Ginto kung magkaano with stones, with diamond. Very expensive. Ayan, yan siya. O, see? Buhay na buhay. Kaya maganda pala guys pag tatago rin natin yung resibo para may, just in case na may ganito, di may papakita ko sa inyo. Ayan siya. And then, okay, next, eto. Kasi, bago ako bumili kay Carding Ginto is, sa subasta ako. So, ito naman is dito sa amin. Ayan, so, BHF, ayan, lagi kong sinishare sa inyo. Ayan siya. And, that's my name. Ayan, and this was, wait. Ayan, January 28, 2020. O, see? 2020 lang pala ito, And, ito is chain auction, 23 carats, 8.3, yellow gold. Ayan siya. And, nabili ko lang siya ng 22,825. Tapos, itong nasa baba is yung pendant niya. So, ito siya guys. Ito siya guys. Ito yung 23 carats. Ayan siya. Ito yung 23 carats. Itong chain lang Itong chain lang yung 23 carats na 8.5. And then, ito yung separate itong pendant na binili ko. Ayan siya. Separate yan. Yung itong pendant sa baba. Ayan. So, pendant auction, 24 carats. Ayan siya. Yung may 18K siya, yung ito. Ayan. 2.6 yellow gold, fine gold def. So, ito siya guys. Ayan. Ayan siya. Ikita nyo, fine gold. So, ito yon. Ayan yung bili ko. 2020. So, asan yung ginawa ko? So, ito siya guys, buhay na buhay pa siya. Ayan. And ito yung ginawa kong sample. So, ito siya. Para makita nyo guys, ito siya. Nabili natin ng 22,825, 23K. I-divide natin sa grams niya na 8.5. So, ang lumalabas na per gram noon is 2,685 only. Oh my God. Ang mura, diba? 2020 lang ito, 2,685. So, now, ang 23 or 24 carats is 4,000 pesos per gram. So, ayan na yung kita ko. Ayan na yung tubo ko. 1,315 per gram ang tubo ko. So, 1,315 times 8.5. O, di malaki na yung tubo ko dito. Pwede ko nang ibenta. Pwede ko nang isanla. Ganon. Yan, ganyan siya guys. O, di ba? Kaya magandang bumili, mag-invest sa mga jewelries kasi tumataas siya. Hindi mo na mamalayan ang taas-taas na parang hindi na natin kayang bumili ngayon. Pero noon, you see? Ayan, eto siya. Okay? Ganun. And then, next is, ito rin, ano ito? Mabilisan na lang to. Sa BHF, ayan, that's my name. And, ito pala, mas matagal ito. December 14, 2019. Ayan siya. 2019. And, yun. Ito yung first chain. Auction 18K, 4.8, yellow gold, with pendant na B.
Ayan, so with pendant na B, ito, nabili ko ito guys. Ayan siya, ang aking initial ng aking pangalan. Pero hindi nyo nakikitang sinusuot ko. Ayan siya, ayan. Oh, you see that, ha? Yan, totoo yan. May initial na B, yan yung nakalagay sa description. Ayan, with B pendant. And, nabili ko lang ito ng 10,080 pesos. See? Itong kwintas na to, 4.8. Wait, may sinulat ako dito. Ay, ito siya guys. Oh, ito siya. 10,080 pesos, 18 carats, ito siya, divided by 4.8. So, ang per gram noon, ng subasta na sa BHF is 2,100 pesos per gram. Now, pagbibili ka, 3,000 and up per gram. So, may tubo ako, kumita na itong jewelries ko na ito, bumalik na yung puhunan ko, nagamit ko pa siya, and so on, na may tubo pa ako. Yan, 900 pesos per gram. So, times mo yung 900 times 4.8, o, di malaki-laki na pwede ko na siyang ibenta, may tubo pa ako, and then pwede akong bumili ulit ng bago. Ganon. Okay, meron pa. Mabilisan na lang. Eto naman, para kumpletuin natin yung 18, K18, 23, 24, and this one is, eto yung nasa baba guys. Eto yung nasa baba, ring, auction, 21 carats, 2.7. So, eto siya guys. Nabili ko lang noon ng 6,615, year 2019. Ginawan ko na rin dito. Ayan, 6,615, 21K divided by 2.7. So, ang per gram lang noon is 2,450 per gram. Now, pagbibili ka, 3,300 pesos and up. And depende sa seller ngayon. Ayan, so may tubo ako na 850 pesos per gram. Pwede ko na rin ito ibenta. Makukuha ko na yung puunan ko. Pwede akong bumili ng other new jewelry. So, yan guys, ang may mga iba pa kasi hindi ko na mahanap yung mga resibo. And syempre, this is enough na may ipakita kong example how I earn, how my investment na nag-earn, ganyan siya, okay? Yo, so ganun guys, ganun yung pag-invest sa jewelries at ganun tumataas, ganun kabilis tumaas yung investment nyo sa jewelries. Imagine that 3 years, ganyan. Kaya pag bumili ka ngayon, 2022 or kahit last year, ayan, after 2 years or 3 years, doon, check mo yung alahas mo and the price, yung mga pinambili mo noon kung magkano. Ayun, kumita ka na. So, nakikita nyo guys, yung mga sinishare ko, talagang nagdi-dispose na ako. Like, syempre, like mag 2 years na akong walang income, puro, wala akong trabaho. Ayun, so, ang ginagamit ko is, yun nga, dinidispose ko yung old jewelries ko. Kung nakita kong bumalik na yung tubo ko and then may patong pa ko, dinidispose ko siya. Then, kinukuha ko ulit yung capital niya, yung pinabili ko noon. Tapos, yun yung mga ginagamit kong pinambibili ng mga new jewelries ngayon. So, ganun yung ginagawa ko, guys. And yung iba is, syempre, na-arbor na, binigay ko sa anak ko. Ayun. Ganon, okay? So, ang bilis, diba? Ang bilis tumaas. At least, gamitin mo muna ng mga ilang taon. Ayun. Hindi naman yung buwan lang, kasi yung iba naman is buwan lang, like kabibili lang ngayon, tapos after 2 months, 3 months, binibenta na or dinadala na sa pawn shop. Eh, syempre, hindi mo pa mababawi yung mga pinambili mo at saka hindi mo makita yung investment mo kung ganun lang kabilis. Dapat at least 2 years, 3 years, 5 years. O di how much more yung mga ilang taon na, oh my God, taas na. No? So, yan lang guys, yung na-share ko, okay? Sa mga nagtatanong dyan kung paano kumita nga ba, kahit hindi ka nagbebenta, kahit hindi ka reseller, or hindi ka ng mga, basta bumili ka lang for yourself, gamitin mo siya, blind mo pa siya, ayun. Yan lang. Thank you for watching. Bye-bye and God bless.